Nagtatalo ang mag-amang si Emil at Francois sa gitna ng traffic dahil ayaw ni Emil sumama sa ospital, at dahil napuno na si Emil kaya't bumaba na siya sa kotse ngunit sinundan siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay nakita nilang umuuga ang isang ambulansya habang may sumisigaw sa loob nito, kaya't agad na hinila ni Francois si Emil upang makapagtago sila, at biglang lumabas sa ambulansya ang isang tao na kalahating ibon. Kaya't nagmadali ang mga officer upang hulihin ang mutant na nagwawala, nagawang may hagis ng mutant ang mga officer at pagkatapos ay agad itong nagtatakbo. Nakarating na ang mag-ama sa ospital upang makipagkita sa doktor na gumagamot sa ina ni Emil na si Lana, na nag-mutate din at naging isang hayop, at lumalabas na sa nakalipas na 2 taon ay biglang nag-mutate, naging mababangis at nag-itsurang mga hayop ang lahat ng mga tao sa buong bansa. Ginagawa ng mga otoridad ang kanilang makakaya upang hulihin ang mga ito at ilagay sa mga specialized institution, kung saan ay pinapakalma sila ng sedatives habang pinag-aaralan upang makakita ng isang lunas. Ayaw ni Emil na makita ang kanyang ina dahil nag-aalala siya mula nung aksidenteng makalmot siya nito sa muka, ngunit iginiit ni Francois na pamilya pa din nila ito. Ipinaliwanag ng doktor ang isang bagong reception center na binuksan sa South at kailangang ilipat si Lana doon, at agad namang pumayag si Francois. Gusto niyang pumunta doon kasama si Emil upang makapagbagong buhay na sila malayo sa mga mapanghusgang mga tao. Makaraan ng ilang linggo ay lumipat na silang mag-ama sa bagong nilang bahay sa kagubatan. Nagsimula na din pumasok si Emil sa eskwelahan, at sinabi niya sa klase na namatay na ang kanyang ina at sanhi lang ng kidlat ang peklat sa kanyang muka. Kinagabihan habang bumabagyo ay nawalan ng kuryente, at nagising si Emil ng dahil sa kidlat at hangin. Pagkatapos ay laking gulat niya nang makita niya ang isang nilalang na nakatingin sa kanilang bahay, at nang magkaroon na ng kuryente ay biglang nawala na din ito. Kinabukasan ay nakatanggap sila ng emergency call at agad silang nagpunta sa kalapit na lawa, kung saan ay nakita nila ang mga pulis at mga bombero na kinukuha ang isang ambulansya at isang nilalang na nahulog sa lawa ng dahil sa bagyo. Kaya't natakot si Francois dahil ito pala ang ambulansya na maglilipat ng mga mutants sa bagong center, at nalaman nila na namatay na ang kalahati ng mga ito habang ang iba naman ay mga nakatakas. Sinabi ng mga pulis na hindi nila nakita ang katawan ni Lana, at maaaring nasa kagubatan lang ito. Kinabukasan ay nakita ni Emil na tila may tumubo sa kanyang mga daliri, at nasaktan siya nang bunutin niya ito ng tiyone, at laking gulat niya nang makita niya ang maliliit na tila kuko ng ibon. Ibig sabihin na unti-unti na din siyang nagmutate. Pagkatapos ay napansin niya na nagbabago na din ang kanyang mga buto sa likuran. Samantala ay nakakita si Francois ng isang taong naging pusit sa isang mall na gustong kumain ng isda, at tinalon ito ng pulis na si Julia upang mahuli. Kinabukasan habang hinahanap nila Francois si Lana sa kagubatan ay tinanong siya ni Emil, "Ano ba ang naramdaman mo nang mag-mutate si mommy?" "Hindi naman ako natakot dahil asawa ko siya." At pagkatapos ay magdamag nilang hinanap si Lana, at kinaumagahan ay nakita ni Emil na nagbabago na naman ang kanyang mga kuko, at nakita niya ang isang batang naging chameleon sa isang puno, at bigla siyang inatake ng lalaking ibon na nakita natin kanina kaya't nasugatan ang kanyang braso, at tumigil lang ito nang malaman na isang mutant din pala si Emil. Pagkatapos ay dumating si Francois at tinulungan siya nito. At habang nasa sasakyan ay sinabi ni Francois na pupunta tayo ng ospital, ngunit ayaw naman ni Emil dahil baka malaman ang katotohanan. Pagkatapos ay tinahi ng army nurse ang sugat sa braso ni Emil, at sinabi niya na nakagat lang ito ng alaga kong aso. Pagkatapos ng klase ay nahirapang magbike si Emil dahil sa pagbabago ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nanghuli siya ng isda sa lawa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at nakita siya ng kanilang kapitbahay. At nakita din niya ang taong ibon na sinusubukang lumipad ngunit paulit-ulit naman itong bumabagsak. Tinawag nitong Fix ang kanyang sarili dahil hindi niya natatandaan ang kanyang pangalan, at dahil sa mga sugat ng paglipad ay tinulungan siya ni Emil, at sinabi na dito ka sa lawa mag-practice at safe dito. Kinagabihan dahil nahuhulog na siya sa bike ay iniwanan na lang niya ang kanyang bike sa gubat, at sinabi niya sa kanyang ama na nanakaw lang ito. At isang gabi sa bar ay biglang itinulak ng isang mutant si Francois, at nakita niya na nakakadena ito, at pagkatapos ay nalaman niya na kamag-anak pala ito ng may-ari ng bar. Ibinalik nila ito sa pinagtataguan ngunit biglang natakot ito at nagtatakbo sa harap ng bar, kaya't natakot ang lahat ng mga tao. Hinabol ni Francois ang nilalang kaya't nakita niya si Lana na naging oso sa kagubatan. Samantala ay pinuntahan ni Emil si Fix na nagpa-practice sa lawa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang bandage sa mukha nito, at nakita niya ang nakakatakot na opera ng mga doktor upang matanggal ang panuka nito. Kinagabihan ay sumama si Julia kay Francois upang matulungan niya itong maghanap kay Lana. At nagulat sila nang makita nila ang bike ni Emil. Pagkauwi ay nakita niya na barado ng mga balahibo at kuko ang lababo. Kaya't nalaman niya na nagiging hayop na din ang anak. At pagdating nito ay ipinakita niya ang bike at mga kuko. Ngunit itinanggi naman ito ni Emil.
At sinubukang tumakas ni Emil ngunit inakap siya ng mahigpit ni Francois. Kinabukasan ay kumain si Emil ng direkta sa plato nang hindi gumagamit ng kutsara, pagkatapos ay sinabi niya sa anak na maggupit ka palagi ng kuko araw-araw. Nang sumunod na araw ay pinuntahan ni Emil si Fix at nalaman niya na hindi na pala ito nakakapagsalita, at nakakagawa na lang ito ng huni ng ibon. Pagkatapos ay umakyat na ito sa puno at tumalon, at sa wakas ay nagawa na nitong makalipad. Ilang sandali ay nagpunta na si Emil sa isang festival kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Nagalit si Francois sa kanya dahil pinagtatago siya nito, kaya't nagtalo sila at kinagat niya ang kanyang ama sa balikat. Pagkatapos ay nagkita sila ni Nina sa bukid at nahawakan ni Nina ang kanyang gulugod sa likod, ngunit sinabi ng batang babae na alam ko naman na iyan at nagpatuloy na lang sila sa kanilang kalmutan. Pagkatapos ay bumalik na ulit sila sa festival, kinorner si Emil ng kanilang kaklase na nakakita sa kanila kanina. Gumawa ng ingay ang batang lalaki sa pamamagitan ng isang maliit na device na ang hayop lang ang dapat na makakarinig. Kaya't nasaktan ang tenga ni Emil nang marinig niya ito, kaya't inatake niya ang kanyang kaklase kaya't nakalmot niya ito sa muka. Agad na nagtatakbo si Emil sa bukid habang nagsumbong naman ang batang lalaki sa mga tao doon, kaya't nagkuhanan na ng mga baril ang mga lalaki at tumawag ng mga pulis, at nang makita siya ng isang aso ay pinagbabaril siya ng mga taong bayan at hinabol, at nang babarilan na siya ng isang lalaki ay bigla itong dinagat ni Fix at napatay. Pagkatapos ay lumipad na si Fix sa kagubatan upang masundan siya ni Emil, ngunit patuloy silang hinabol ng mga pulis sa lawa. Pagkatapos ay binaril ng isang lalaki si Fix, at namatay si Fix habang hawak-hawak niya ito. Ilang sandali ay dumating na sila Francois at ang nakita lang nila ay ang katawan ni Fix, at wala si Emil doon. Samantala sa bayan ay may isang malaking mutant na naglalakad habang papunta ang mga truck ng army sa kagubatan. Kinagabihan ay pumanik si Emil sa isang puno at sumabay sa pag-ungol ng mga kwago, at nang bumagyo ay nagtago siya sa isang kuweba at laking takot niya nang lapitan siya ng isang oso, at napagtanto niya na ito pala ang kanyang ina. Nagdikit sila ng kanilang mga noo upang iparamdam ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ay umalis na sila na at gusto niyang sundan siya ng kanyang anak, at pagkasunod ni Emil ay nakita niya ang mga mutant na namumuhay at nagkakaisa. Pagkatapos ay nakita niya ang mga flare shot sa kalangitan, ibig sabihin na nakita na sila ng mga army, kaya't sinubukan nila Emil na tumakbo upang makapagtago, ngunit gumamit ang mga sundalo ng masasakit na mga tunog upang mapabagsak silang lahat at mahuli. At sa police station ay sinabi ni Francois na nalasing lang si Emil kaya't nakarating ito sa kagubatan, ngunit nang pipirmahan na ni Emil ang release papers ay hindi na niya magawang hawakan ang ballpen. Pagkatapos ay inungulan niya ang pulis at itinulak ni Francois ang pulis upang mawalan ito ng malay. Agad na tinataka ni Francois ang release paper at ipinakita niya ito sa receptionist, kaya't nagawa nilang makatakas ni Emil, at hinabol sila ng mga pulis. Pagkatapos ay nangako si Francois kay Emil na hindi ka mapupunta sa isang institution, at agad silang nagpunta sa kagubatan. Bilang pagmamahal ay pinalaya at sinabi ni Francois na bilasan mo anak, tumakbo ka na, at makikitang tumatakbo na si Emil at humuhuni sa sobrang kasiyahan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.